Pumasok sila sa silid na binuksan ng isa sa mga hostel staff and they went in. For executive businessman was already there. Isa sa mga iyon ay biglang tumayo nang makita sila. Nakipagkamay ang asawa niya sa lalaki. May edad na ito. Palagay niya nga ay nasa 50 o mababa doon ang edad nito. Okay lang ako, Ninong. How's Ninang? Ha, Ninong? Ito pala yung ninong nito. Hindi kasi siya pamilyar. She's fine. Ang totoo, naka-check-in ang family dito. I brought them with me. Para na rin makabanding ko sila. Alam mo na, it's been a while. Sabi naman na matanda rito. Ngumiti ito lalo at nang makita siya. At gaya ng sabi ng asawa niya, huwag siyang ngumiti. Hindi nga siya ngumiti rito. When someone smile at you pero di ka gumanti ng ngiti, nagyuko na lang siya ng ulo. Just like how she asked in Japan. So who's this beautiful girl? Sabi naman nito. Tanong naman ng ninong nito. Handa naman siyang itanggi siya ni Gabriel. Besides, no one had ever known na mag-asawa sila. Except sa lalaking nakaaway ng asawa niya kahapon. And for sure, di na niya iyon nakikita dito. Bumati din ang 3 pang lalaki na naroroon, mga pawang may edad na. Hinigpitan naman ni Gabriel ang hawak sa palad niya. Gentlemen, ito nga pala ang asawa ko. Si Mrs. Ventura, my wife. Halos maglaglaga naman ang panga niya dahil sa sinabi nito. Iniisip talaga niya na isesekreto nito ang pagiging mag-asawa nila. Tutal wala naman silang napapag-usapan tungkol doon. Isa-isang bumati sa kanila ang mga naroroon. Finally, iho. Nakakalungkot na hindi ka nangumbida. I just love to witness your wedding day. I'm sorry, Ninong, but don't worry. We're planning to get wed in a church soon. Nalaki naman ang singkit niya mga mata. Hindi niya alam na may plano pala itong pakasalan siya sa simbahan. Tinapik naman na matanda sa balikat nito si Gabriel. That's why I'm always proud of you. Lagi kang may plan B. Tumawa naman ang asawa niya. Of course, Ninong. Kinakailan ko talagang talian ka agad. Alam niyo na baka makawala pa. Tatawa-tawang biro nito na sinabayan ng tawa ng mga lalaki naroroon. No wonder na nagmamadali ka nga. You have a very lovely wife, Mr. Ventura. Sabi naman ng isang matandang naroroon. Nahihiya na siya sa ginagawa ng mga ito. They're exchanging some jokes like na tila wala siya roon. Congratulations, iho. Isa-isa silang binati ng mga ito. Gayon din ang iba pang mga dumarating. Umupo sila sa bandang unahan na magkatabi. Hindi binitawan ng asawa niya ang palad niya. Kahit bagot na bagot siya, gusto niyang sumabat at sumagap ng hangin. Hindi rin naman siya makakarelate sa pinag-uusapan ng asawa niya at ng iba pa nitong kasama. May mga babae din siyang nakikita pero nahihiya siyang makipag-usap sa mga iyon. Baka masabihan siyang feeling close. Sumandal na lang siya sa upuan at uminom ng tubig na nasa harapan niya. What about your wife, Mr. Ventura? Anong pinagkakaabalahan niya? Narinig niyang tanong ng isa sa mga gino doon. She's into business too. Mabilis na tugon ng asawa niya. She sounded like a proud husband. Really? What business? Oh, for sure. It's a business for a girl's things. Sabi ng isa pa. Lahat ng mga ito ay nakatingin sa kanya. Business partner siya ng kaibigan ko sa restaurant. Napabalik siya ng tingin sa kanyang mister. Nagtataka siya kung bakit alam nito ang bagay na iyon. Oh, talaga? Nasa linya niyo siguro talaga ang pagiging negosyante for sure. Magiging successful din ang asawa mo. Right, Mrs. Ventura? Tumingin muna siya sa mister niya bago tumango. Iniiwasan niya talagang makisawsaw sa usapan ng mga ito. Alam niyang kunting pagkakamali lang niya ay maiipon sa memorya ng asawa niya at kapag silang dalawa na lang iyon ang pagtatalunan nila. It's a normal arguing na every time na may mga nagagawa siyang hindi nito gusto. May ilang mga executive pa ang dumarating nang mapatayo ang lahat ng sa wakas ay dumating ang kahuli-hulihan. Halos mangutog siya sa kaba na makilala ang lalaking nasa huli ng unahang may katandaang lalaki. Sa mismong lamesang katabi nila huminto ang mga ito. Kumpadre, kumusta ka na? The old man that
Gabriel called Ninong ay binati ang bagong dating. I'm fine, kumpadre. Malakas pa rin. Sagot naman na matanda. Si Rad naman ay nanatiling nakatingin sa kanya. Gusto niyang dukitin ang eyeballs nito at dikdikin ng pinong-pino. Ang asawa naman niya ay nanatiling tahimik lang. Nakakapagtampo ka, kumpadre. Kinasal na pala itong inaanak ko ay hindi mo man lang ako naabisuhan. Noon siya napatingin sa matanda. Dahil maliit lang ang distansya nila, pare-pareho ay damang-dama niya ang tensyon sa paligid. Nagulat pa man siya at lumapit sa harapan nila si Rad. Dad, this is Catherine, asawa ni Gabriel. And Gabriel, he's my dad, your husband, father. Nagulat siya sa sinabi ni Rad at nang bumaling siya kay Gabriel ay nangangalit ang bagang nito. Inihawak niya sa braso nito ang isa niyang kamay. Alam niyang nagtitimpi lang ito. Ang matanda naman na ama daw ni Gabriel ay nakatingin lang sa kanilang dalawa. Walang ekspresyon ang mukha nito. Doon lang niya napagtanto na magkamukha pala ang dalawa. Hey, kapatid, hindi mo ba ipapakilala ang asawa mo sa ama natin? Naroroon na naman ang pang-iinsulto sa tinig naman ni Rad. Matalim na tinignan naman ito ni Gabriel. Tumigil ka na. At wag na wag mo akong tatawagin kapatid. Naguguluhan siya. Ano bang nangyayari sa paligid niya? Was his husband bring her para lang sa ganitong purpose? Para saan? Para ipakita dito kung ano ang klaseng pamilya mayroon ito. May mga tanong na nasa isip niya na hindi naman niya maintindihan kung ano nga ba ang sagot at para saan. Di nga ba kaharap ka na magiging... Tumigil ka na, Rad. You're getting too much. Saway ng ama ng mga ito nang makalapit sa kanila. Tumingin naman ito kay Gabriel na gaya nito ay nakatingin din dito. Pero walang expression or emotion. Tao pa ba ang mga ito? Wala man lamang mga pakiramdam. Bulong niya, nakamata lang siya. Congratulations. Bati naman na matanda bago sila tinalikuran. Ibinaba niya ang hawak na suklay at saka lumakad papalapit sa sliding door palabas ng balkonahe. Naroroon ang asawa niya, nakaupo at hawak ang isang tasa ng kape habang nakatingin sa karagatan at kanina pa ito tahimik. Simula nang bumalik sila sa resort buhat sa hotel, ay kapansin-pansin ang katahimikan ng asawa niya. Gusto niyang isiping masaya lang ito dahil nakakuha ito ng investor. Ang totoo may nakapansin pa nga sa kanya na kung gusto rin niyang mag-invest pero kailangan muna nilang pag-usapang mag-asawa iyon. Lalo pat ayaw nitong gumagastos sila mula sa sarili niyang pera. Pero base sa pananahimik nito, hindi siya makampante na mababaw lang ang dahilan nito. Naniniwala siyang apektado ito sa mga taong nakapaligid dito kanina. Bakit itinatago mo ang sarili mo sa may likod ng kortina? Lumabas ka nga dyan. Napaigtid naman siya na magsalita ang asawa niya. Naramdaman marahil nito ang pananatili niya sa likuran nito. Malakas talaga ang pakiramdam ng asawa niya. Dahan-dahan sa lumabas sa balkonahe. Iisa lang ang upuan doon kaya sumandal na lang siya sa sarilings na nakaharap dito. Bakit gising ka pa? Di ka pa ba inaantok? Malamig nitong tanong. Sanay siya sa tono ng mga salita nito. Hindi na bago iyon sa kanya. Umiling lang naman siya. Ikaw, bakit hindi ka pa natutulog? Sigurado ako pagod ka. Humigop muna ito ng kape. Magkatabi silang natutulog pero para lang silang mga scout campers na nasa loob ng tent. Mga estranghero. Kung matulog sila ay palaging talikuran. Dapat natutulog ka na ngayon. Maghahating gabi na. Sabi lang nito sa kanya. Pero hindi siya umimik. Minsan nakakapagod din magsalita. Nasanay na yata siyang maging mute kung minsan. Ikaw ba naman ang may asawang bihirang magsalita lang? May problema ba? Yun lamang ang naitanong niya. Hindi na kasi niya kayang manahimik at mag-obserba lang sa paligid niya. Tumingin ang asawa niya sa kanya. Wala. Matulog ka na. Sagot nito sa kanya na may otorisasyon. Humalikip-kip naman si Catherine.
Pinanindigan niyang hindi siya masisindak dito. Yung matanda kanina, siya ba ang daddy mo? Si Rad. Akala ko ba wala kang kapatid? Sunod-sunod na tanong naman ni Catherine. Pwede ba? Huwag mo nang itanong sa akin ang mga bagay na yan. Nagagalit na sabi nito. Bahagya na ring tumaas ang tinig nito. Hindi siya nagpakita ng takot. Paanong hindi? Ang gulo-gulo na. Asawa kita pero wala akong kaalam-alam sa'yo. Ang daming tanong ng isip ko na hindi ko alam kung sasagutin mo ba o hindi. Naguguluhan na ako. Dinala mo ako dito pero hindi ko alam kung anong purpose ko dito. Nakikita ko ba na ayaw mo sa presensya ko? Ano ba talaga? Hinahaping tanong naman niya. Bahagyang nawala naman ang talim ng mukha nito. Nababasahan na niya iyon ng emosyon. Minsan na niyang nakita ang emosyonal na Gabriel. Hindi mahina pero malakas. Malakas ng loob, sasabihing nasasaktan siya. Wala akong sasabihin sa'yo. Huwag mo nang isipin ang mga nakita mo kanina. Just go to bed and sleep. Lumapit naman siya dito. Hindi. Hindi ako matutulog hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung bakit ka nagkakaganyan. Kasi nalilito ako. Araw-araw kumakain ako ng pasensya para hayaan ka lang na hayaan sa mga gusto mong sabihin. Minsan masakit na. Asawa kita. Pwede bang hatian mo ako kung ano yung sakit na nararamdaman mo? Mahina niyang sabi. Wala namang kasing taong kayang dalhin ang sakit ng sabay-sabay. All of us are need to someone to share. Ng mga nakakasakit na nakaraan, yung madidilim na kahapon, mga taong pwedeng umunawa sa atin, kahit kung minsan, hindi na tama ang ginagawa natin. Nagyuko naman ito ng ulo. I'm sorry. Hindi ko alam na ganyan na pala ang nararamdaman mo. I'm really sorry. Bumaha naman ang awa sa puso niya. Hindi niya dapat yun sinabi. Hindi naman ito kasalanan na maramdaman niya ang ganitong bagay. Alam naman niya na hanggang ngayon, nakatatak pa rin sa isip nito ang pandarayang ginawa niya rito. At hindi niya ito sinisisi. Lumuhod siya sa harapan nito at inangat ang mukha ng kanyang asawa. Halos mapunit ang puso niya dahil sa mga luhang pumapatak sa mga mata nito. The second time na nakita niya itong miserable, parang batang walang kakanlungan at nangungulila sa mga magulang. Since nang mamatay ang mami ko, kinalimutan na niya ang maging ama sa akin. Every time he remind me how irresponsible I am, kung gaano ako kawalang kakwentang anak. Sinisiniya ako nang mawala ang dalawang buhay. Sinisiniya ako sa pagkawala ni mami at ni Teddy. I swear, kung mapipigilan ko lang ang lahat, I'm willing to be inside that burning house rather than my mom and my son. Nagbara ang lalamunan niya. Papaano nabubuhay ang ganitong tao na nakakulong sa malagim na nakaraan? Paano nito nadadala ang sakit ng dibdib nito habang nagagawa niyang ngumiti sa harapan ng ibang tao? Naniniwala akong wala akong kasalanan. It was an accident. Hindi mo ginusto. Pinahid niya ang luha nito. Walang may kasalanan at naniniwala ako sa iyo, Gabriel. Kung may tao man na unang dapat nakakaunawa dito, siya dapat iyon. Siya dapat ang unang-unang nakakaintindi dito. Siya dapat ang unang dadamay dito. Si Rad. Promise me na hindi mo na ulit siya kakausapin. Seryosong sabi ni Gabriel. Uminit ang pisngi niya. Naalala kasi nito ang sinabi nitong nagsiselos ito. Napilitan siyang tumango. Naniniwala naman siyang hindi na ulit magkukross ang landas nila. Paano mo siya naging kapatid? Akala ko ba wala kang kapatid? Adopted son siya ni mami at ni daddy. Tugon nito sa kanya habang mahigpit na hawak ang mga kamay niya. Nanatili siyang nakikinig. He was 4 nang dumating siya sa buhay namin.
Sabay kaming lumaki. At nang tumungtong siya ng 11, Mom and Dad officially adopt him. Nagtalaga lang dahil kinakailangan pang asikasuhin ang legal na pag-ampon sa kanya. We grew up together, pero hindi kami naging malapit sa isa't isa. I also see him as an enemy. I'm a jealous guy. At walang araw na hindi ko pinagsisilosa noon. Narinig na naman niya ang endearment na iyon dito. Lahat ng gusto ko ay dapat mayroon din siya. Even Bernadette. Napasinghap naman siya. Iyon ba ang sinabi ni Rad na pinagsaluhan nila? Pero papaano? Nauutal niyang tanong. We shared in the same woman before. Gusto niya si Bernadette. Gustong gusto niya. She can't imagine na pwede ang ganoon. Hawak pa rin ng asawa niya ang kamay niya habang nagkukwento ito. Hindi kami sabay umuwi ni Bernadette that day. I have my thesis defense, so I asked her na mauna na siya. Yung apartment niya ay malapit lang sa bahay namin. Dahil scholar siya ni Mami at ni Daddy. Sinuportahan din pati ang tirahan niya. And when the sun starts to show up, routine namin dalawa ang sabay na mag-breakfast. So I went to her apartment. Doon ko na lamang hindi siya umuwi ng gabing sinasabi ko. Napapikit ang asawa niya habang nagkukwento ito. Saan siya nagpunta? Kinakabahang tanong naman niya. Nag-aalala na ako sa'yo. Nasaan ka ba? Napasambunot na si Gabriel sa buhok dahil sa pag-alala. I'm sorry. Yun lamang ang naririnig niya na sinabi ni Bernadette at hindi niya alam kung nasaan ito. Hindi rin niya masabi sa kanyang mga magulang na wala nga ito. Nasa out-of-the-country business trip. Isa pa, 20th wedding anniversary ng mga magulang niya. That's why, pinili ng mga ito na i-celebrate sa ibang bansa. Bakit mo sinasabi yan? Ba't ka nagsusorry? Hindi kita naiintindihan. Nagtatampo ka ba sa akin? May problema ba tayo na hindi ko alam? Pwede natin pag-usapan, babe. Please, come home. Pagsusuma mo naman niya kay Bernadette. Kasal na ako. Para iyong bomba na pumutok sa harapan niya. It's not funny, babe. Tell me you're lying. Wika naman niya rito. Yun ang totoo. At walang rason para magsinungaling ako sa'yo about my status. Pero paano nangyaring kasal ka na? Habang silang dalawa ang nagpaplano nun. Sino ang lalaki? Napakasakit ng katanungan iyon. Tumahimik ito mula sa kabilang linya.